magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipinagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Ito ang patutuon ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig, kulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Buhat kay Juan. Sa 7 simbahan sa Asya, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso. Ito ang pinasasabi ng mga hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ng lupaypay.
Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawing mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang nag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay napapahamak. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at doon ay may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan
ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa inyong lahat. Pinili po nating gunitain ngayon ang pagtatalaga sa mga palasyong simbahan o basilika ni na San Pedro at San Pablo, mga apostol po sila. At tungkol pa rin sa mga huling araw ang mga pagbasa natin ngayon. At ang unang pagbasa natin ay nasa aklat na ng mga pahayag, the Book of Revelations. Aklat ng pahayag. Napakinggan po nating nilalayon daw po ng Diyos. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na ipabatid o ipaalam ang mga bagay na malapit ng maganap. Ayun, ano? Kaya nga siya nagpapadala ng mga propeta para bigyang babala tayo, para pangalanan ang kanilang mga nakikita sa paligid at tukuyin iyon at ipakita ang pinakaposibleng maging mga konsekwensya ng mga nangyayari. Punong-puno po ng mga simbolikal na mga pangungusap ang aklat na ito, yung pong Book of Revelation. Mahirap intindihin kung ano ang tinutukoy at kung ano ang ibig sabihin. Kaya huwag na rin nating masyadong pahirapan ang ating sarili. Bigyang din na lang po natin kung ano ang pinupunto ni San Juan. Siya po kasi ang sumulat nito. Hangad po niyang ipakita na si Hesukristo ay Panginoong higit pa sa mga hari ng sanlibutan. Kumbaga, King of Kings. Merong nagkwento sa akin, yung dati kong novice master, nakapunta siya doon sa Roma. Ako na may hindi pa. Pero naikwento niya na meron daw doong isang lugar na may mga paintings ng mga naging hari. Ano ho? Hele-helerang ganyan. Marami. Tapos sa kagitnaan, pinakamalaki pa, ay ang painting ng iniisip ng painter na mukha ng mahal na pong Jesus Nazareno. At nakalagay doon, King of Kings. Yung iba, mga king ng ganito, king ng ganoon, pero siya doon sa gitna, King of Kings. Ito ho yung gustong ipakita ni Apostol San Juan ni San Juan Evangelista pala sa pagsusulat ng Book of Revelation. Isa lang yun, ano? Pero ang iba pa, sa pamamaraan naman ng paggamit ng mga simbolong nagbabadya ng kaluwalhatian ng langit. Ayun, ano? Parang kung inyong mapansin, sabihin na nating highfalutin, parang hindi nakalapat masyado sa lupa. Pero gusto lamang ipabatid sa pamamagitan ng mga salitang yun, yung glory
of heaven na maaari nating panghawakan, na makapagbibigay pag-asa lalo na sa mga nagdurusa. Mga babala din po na huwag magpadala. Huwag magpadala sa pagkakawatak-watak at sa impluensya ng umiiral na kultura sa kanila noon sa Asia Minor. At syempre, ine-extend hanggang sa atin ngayon. Ano? Hinihikayat niya silang magsisi at magbago, magtiyaga at magpakatatag. Wala pong ipinagkaiba sa mga kailangan nating gawin ngayon. Magsisi, magbago, magtiyaga, at magpakatatag. Kaya hanggang ngayon, nananatiling relevant ang kanyang mga sinulat doon sa kanyang audience noon, sa kanyang community. Sabi naman po sa Salmong Tugunan, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Alam niyo mga kapatid, ito na ho siguro ang pinakamasahol na hitsura o anyo ng pagmamalaki o pride. Yung hamak-hamakin at pagtawanan ang Diyos na dakila. Offense po ito sa first commandment. Samantala, ang nagsasaliksik naman sa banal na aral at nagbubulay-bulay sa utos ng poon sa gabi at araw ay mamumungas sa kapanahunan. Anumang gawin niya ay nakatitiyak na magtatagumpay. Para bang ibinibigay na sa atin ng salmista ang susi sa tunay na tagumpay. So ano po ba ang susi sa tunay na tagumpay? Yun hong ibinigay ng salmista. Ang magbulay-bulay o magbulay-bulay, mag-meditate sa salita ng Diyos. At mag-aral din ng kaunti sa mga salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo, mukhang hindi lang po sigaw ng paghiling ang napakinggan natin mula sa bulag na nakaupo sa tabi ng daan nang dumaan doon si Jesus na taga Nazareth patungong Jericho. So hindi lang yun paghingi ng tulong. Hindi ba't ang pagkaway natin sa Nazareno o sa imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno, pag dumadaan tayo dyan, pag pumapasok tayo dito, tinataas natin ang ating kamay, nire-recognize natin ang kanyang presensya. Hindi ba't ito ay pagpupuri din, katulad ng ginawa ng bulag, at pagkilala sa kung sino siya, at kung sino siya sa kanya. Ang sabi po niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So sa sigaw po niyang ito, inihayag po niyang nagmula si Jesus sa lipi ni David noong siya ay nagkatawang tao. Ito ang nalaman niya tungkol sa kanya. Ito yung natutunan niya. Maaaring nakikinig din siya sa mga itinuturo sa mga sinagoga. At ito ang idea niya. At nirecognize din po niya sa pagsigaw niyang iyon na may kapangyarihang magpagaling ang habag niya. Ito po naman ang naranasan niya sa kanya, yung kanyang experience of God. Yung kanina, yung kanyang idea of God.
itong kanyang idea at yung kanyang image ngayon na kanyang naranasan, ang kanyang pinanaligan. Sa madaling sabi, hindi mismong ang kanyang pananalig ang nagpagaling sa kanya. Ang nagpagaling sa kanya ay ang kanyang pinanaligan, gumaling siya dahil nanalig siya. Okay. So mapalad ang mga nakakita sa kanya. Hindi ba pinagaling yung kanyang pagkabulag, nakita niya ang Nazareno? Mapalad siya. At pagkatapos niyang gumaling, sumunod siya sa kanya. Paano kaya mga kapatid, yung mga nakakita na nga sa kanya, pero hindi pa sumunod? Araw-araw, binibigyan po tayo ng pagkakataong makita siya sa iba't ibang anyo at sa maraming paraan. Kailangan lang nating imulat ang mga mata ng ating puso. Pinagkakalooban tayo ng kagalingan mula sa mga bumubulag sa atin. Pag namumulat nga lang ang ating mga mata, kung minsan hindi natin gusto ang ating nakikita, nare-remind kasi tayo ng pananagutan natin sa kanila. Kaya ipinipikit na lang uli natin ang ating mga mata. O kung mulat man, hindi na lang natin sila tinitingnan. Yung mga ginagamit ng Panginoon para ipadama sa atin ang kanyang presensya. Kasi hindi ito laging maganda, hindi ito laging kaaya-aya, at hindi ito laging mabango o maayos katulad natin. Hindi tuloy nalulubos ang ating pasasalamat at ang ating pagpupuri, maging ang ating kagalingan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit maayos ka na naman, pinagaling ka na ng Nazareno, pero bakit parang may nararamdaman ka pa rin? Parang may nagbabadya pa rin? Parang natatakot ka pa rin na bigla yang puputok na lamang? Baka hindi pa lubos o hindi pa masyadong bukas ang ating mga mata para siya ay makita at ang ating mga puso para tanggapin ang responsibilidad na kasunod ng pagkakita sa Kanya. Tandaan po nating wala namang sorpresa sa atin. Walang surprises sa buhay. Ipinababatid po sa atin ang mga bagay na malapit ng maganap, lalo na sa mga huling araw. May mga sintomas naman eh. May mga signs and symptoms. At pag nararamdaman na yan, pay attention na. Baka kailangan ng umaksyon. Baka may kailangan tigilan at may kailangang simulan. Huwag dinawa tayong masorpresa sa responsibilidad na kabuntot ng pagkakita sa nagpapabatid nito sa atin. Manalangin po tayo na pagkalooban niya tayo ng sapat na lakas o kabukasan at kahandaan para balikatin ang hamon ng mabuting balita na pagsunod sa Kanya. Mahal na poong Jesus Nazareno, kayo po ang aming lakas, pag-asa at kagalingan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin po natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang Kanyang daan at sundan siya ng buong puso.
Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos Amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa makapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng panginingin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, magiliw po nating ibulong sa Nazareno lahat ng ating mga personal na intensyon at ang mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito sa Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ay at anak ng nasayo, muling ihahain sa kabutihan mo. Sumilat ang langit, alay sa'yo, pasasalamat ng Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling po namin kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamana sa amin ng paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, lalo na sina Peter and Paul, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa paggunita kina Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong ipinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik
para mapamahalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagdasal po muna natin sandali ang minamahal nating mga yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay, buong kababaang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawa na kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang trabaho, ang kabuhayan, lakas, pag-asa, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang pag-asa at kapayapaan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.